Ika-19 na kabanata. Ang pagbabalik sa Nazareth. Sa loob ng naibalik na tahanan, ang mga shutter ay nakabukas at ang mga daloy ng masaganang liwanag ay bumuhos na pinupuno ang tirahan ng init at isang pakiramdam ng pagtanggap. Sinalubong sila ni Marta na may taos-pusong kagalakan. Maligayang pagdating sa bahay, mahal na mga pinsan, at tingnan mo, ang iyong anak, Jose, narinig ko kay Elizabeth na siya ay tinatawag na Jesus. Napakatamis na mukha at kung siya ay katulad ng kanyang ama, matamis din ang ugali. Sumagot si Maria ng may pasasalamat. Maraming salamat sa iyo, Marta, sa pag-aalaga mong mabuti sa dating bahay ng aking mga magulang. Mahinang idinagdag ni Jose. Oo, ang aming pasasalamat ay nararamdaman ng malalim. Sa isang nakaantig na pagpapakita ng pagkabukas palad ng kabataan, maingat na binuksan ng batang si Jesus ang isang maliit na bigikis na dala niya. Mula rito, ipinakita niya ang 2 masela na inukit na mga ibon na kahoy. Nahihiyang ngiti at nanginginig na mga kamay, inalok niya ito kay Marta. Para sa iyo ito, salamat sa pag-aalaga sa bahay ng aking mga magulang. Sabi niya, namangha si Marta, napabulalas. Tingnan mo ito, Jose, naging bihasa ka na. Aba, mga kalapati sila. Si Jose, na may kislap sa kanyang mata, ay sumagot. Ang mga ito ay hindi inukit ng mga kamay na ito, ngunit sa pamamagitan ng mga ito. Sa sandaling iyon, si Jose ay humakbang sa likuran ni Jesus at niyakap siya, kinuha ang maliliit na kamay ng bata sa kanyang sarili at iniabot ang mga ito kay Marta. Palibhasay, labis na naantig sa mapagmahal na kilos na ito, si Jesus ay sumandal kay Jose. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dalisay, hindi nasabi na buklod ng pamilya at pananampalataya. Sa malambot na liwanag ng hapon, sinimulan ni na Jose at ng batang si Jesus na ibalik ang kaayusan sa kahoy sa likod ng kanilang simpleng tahanan. Sabay-sabay nilang binuksan ang mga lumalangit-angit na pinto, sumilip sa loob ng halo-halong suot na lumang kasangkapan at mas bagong kagamitan na dinala mula sa Ehipto. Sa pag-aalaga ng pasyente, itinuwid nila ang mga nakakalat na kagamitan at inipon ang kailangan nila para sa kanilang susunod na gawain, isang higaan na matutulugan ni Jesus. Sa magkatabing paggawa, ginawa ng mag-ama ang higaan ng may simple at mapagmahal na katumpakan. Nang matapos, ay sinubukan nilang buhatin ito sa loob ng bahay. Sa kanilang pinagsasaluhang pagtawa, ang higaan ay napakalaki at awkward, nakasandal sa pintuan, at habang nagpupumilit silang maniobrahin ito, sumama sa kanila ang banayad na tawa ni Maria. Nang sa wakas ay nasa mahal na ina, sinubukan niyang magtayo ng silid para kay Jesus. Sa loob ng maliit na silid ni Jesus, inayos ni Maria ang mga kasangkapan ng may tahimik na debosyon. Inilagay niya ang isang maliit na mesa, isang bangkito, at maayos na nakatuping sapin sa bagong gawang higaan. Nang siya ay lumabas sandali at pagkatapos ay bumalik, natuklasan niya na may nakakalungkot na tawa na ang lahat, maliban sa higaan mismo, ay hindi sinasadyang naiwan sa labas ng pinto. Ang hari ng mga hari ay hindi nag-aksaya ng panahon sa pagsasagawa ng pagpapakumbaba at pagkabalisa na nadama ng napakaraming mga anak ng Diyos. Nang maglaon, sa isang maliwanag na umaga, magkasamang naglakbay sina Jose at Jesus sa mataong lansangan ng kanilang nayon. Itinulak ang isang matibay na kariton na kargado ng pamatok at palanggana. Pumunta sila sa tahanan ng isang mabait na lalaki na nagpahiram kay Jose, isang mula 8 taon na ang nakararaan. Umupo ang lalaki sa kanyang kumakalat na pagyuko at binati sila ng mabait na pagbibiro. Well, tingnan mo dito. Jose, sa wakas ay binayaran mo na. Ang matandang mola, pustahan ako na mas mabilis siyang namatay kaysa sa ginawa nitong magagandang piraso ng gawaing kahoy. Pangaasar niya. Sa isang mainit na ngiti, sumagot si Jose. Sa kabaligtaran aking mahabagin na kaibigan ang halimaw ay tumagal ng halos 4 na taon. Tumawa ang lalaki at saka nagtanong tungkol sa batang lalaki sa kanyang tabi.
At sino kaya ang magandang batang ito? Si Jesus, na may maalab na kagandahang asal ng isang bata na may bitbit na ng karunungan, ay naglahad ng kanyang kamay at nagsabi, Ang pangalan ko ay Jesus. Ako ay anak ng napakahusay na karpintero. Salamat, Ginoo, sa pagpapasakay sa amin ng aking ina sa iyong mula. Kami ay naglakbay sa maraming mga liga at tinulungan ko pa nga ang aking ama sa paggawa ng palanggana na ito. Hayaan mo akong punuin ito para sa iyo. masunurin, tumakbo ang bata sa malapit na balon na nagbobomba ng tubig sa palanggana. Ang mabait na lalaki na nanonood kay Jesus sa trabaho ay bumuntong hininga. Ikaw ay isang mapalad na tao na may ganoong anak. Ang aking sariling anak ay napakasakit. Araw-araw ay lumalala at tila walang gumagaling sa kanya. Sa paghinto sa kaniyang gawain, itinaas ni Jesus ang kaniyang ulo at na may alam na tingin, itinago ang kaniyang kamay sa ilalim ng bukal ng balon upang hayaang dumaloy ang malamig na tubig sa ibabaw nito, anupat patuloy na napuno ang palanggana. Maingat na dinala ang palanggana pabalik sa pintuan ng lalaki. Sinabi niya, Hayaan mo akong dalhin ito sa loob para sa iyo. Ang tubig ay maganda at malamig. Ito ay mainam na inumin. sumagot ang lalaki na may banayad na pagpapatawa. Kung gusto mo, ang asawa ko ang nag-aalaga sa anak ko. Ikaw ay magiging isang tanawin para sa kanyang malungkot na mga mata. Sa loob ng bahay, mahinang nakahiga ang isang binatilyo sa isang higaan habang ang kanyang ina ay nakabantay sa tabi ng kanyang kama. Inilapag ni Jesus ang palanggana, nakita ang isang kahoy na kopa sa isang mesa at pinuno ito ng tubig. Lumuhod sa tabi ng bata, itinaas niya ang tasa sa labi ng binatilyo. Pagkatapos ng ilang paghigop, hinawakan ng bata ang kamay ni Jesus, idinilat ang kanyang mga mata, at ngumiti, isang marupok na tanda ng pag-asa habang dahan-dahang bumalik ang kulay sa kanyang maputlang mukha. Magiliw na hinalikan ni Jesus ang kamay ng binata bago umalis at habang tinawag siya ng lalaki. Idinikit ba ng asawa ko ang iyong tainga? Sinabi ba niya sa iyo ang tungkol sa ating Juan? Sinasabi ko sa iyong ama na hindi na magtatagal ang kanyang pagdurusa. Sumagot lang si Jesus. Aba, mukhang magaling siya nung inalok ko siya ng tubig. Uminom siya ng halos isang buong baso. Dahil doon, ang lalaki na medyo nalilito pa ay nagmamadaling bumalik sa loob habang si Jesus ay muling sumama sa kanyang ama. Silang dalawa ay naglalakad pabalik sa kalsada na may tahimik na mga ngiti. Sa tahanan, habang hinahabi ng mga taon ang kanilang banayad na tapiserya ng paglaki at pagkatuto, si Jesus, na ngayon ay 10 taong gulang, ay matiyagang nakaupo habang maibiging nilagyan siya ni Maria ng bagong pares ng telang panakip para sa kanyang mga paa. Inilagay niya ang mga ito, inalis ang mga ito, at pagkatapos ay maingat na inayos ang mga ito habang tinitiyak na ang kanyang pinakamamahal na anak ay hindi pababayaan na gumala ng walang sapin sa matigas at maalikabok na lupa. Aking anak at aking Panginoon, Mahina, ngunit magiliw na sabi ni Maria, ang iyong ina ay walang puso na pahintulutan kang umakyat sa lupa sa murang edad. Pahintulutan mo ako, mahal ko, na magbigay ng isang uri ng panakip upang protektahan sila. Sa mahinahong karunungan ng kabataan, sumagot si Jesus. Ina, pahihintulutan ko ang isang bahagyang at karaniwang panakip sa aking mga paa hanggang sa dumating ang oras ng aking pangangaral sa madla. Dahil dito kailangan kong pumunta na walang sapin. Pagkatapos na may isang mahiyaing ngiti at isang mapagmahal na halik sa kanyang pisngi, tinanggap niya ang kasuotan sa paa, isang maliit na simbolo ng parehong proteksyon at ang mapagpakumbabang landas na itinakda niyang tahakin.